Mabilis na pagresponde ng Nueva Ecija Police sa mga sumbong mula sa concerned citizens ang nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang individual at pagkakasamsam ng mga baril, bala at hinihinalang shabu sa magkakahiwalay na insidente noong July 19, 2026. Unang rumisponde ang mga tauhan ng Palayan City Police Station bandang alas 7 ng gabi sa Barangay Singalat, Palayan City matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang individual na umano'y may dalang baril. Pagdating ng mga pulis sa lugar, nakita ang 43 anyos na suspect na may nakasukbit na baril sa kanyang baywang. Nakumpiska mula sa suspect ang isang unlicensed caliber 38 Smith & Wesson revolver at 4 na bala. Samantala, bandang alas 11 ng gabi, rumisponde rin ang mga tauhan ng Science City of Muñoz Police Station sa ulat hinggil sa isang armadong lalaki na umano'y nagpapakita ng revolver habang may nagaganap na inuman sa loob ng isang videoke bar sa Barangay Bica, Science City of Muñoz. Naaresto ang 28 anyos na suspect at nakumpiska mula sa kanya ang isang caliber 22 revolver na walang serial number, 3 bala at isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 3 gramo at tinataya nagkakahalaga ng 20,400 pesos batay sa Dangerous Drugs Board o DDB valuation. Kapwa hindi nakapagpakita ng anumang lisensya o legal na otoridad ang dalawang suspect para sa pagmamay-ari o pagdadala ng mga nakumpiskang baril dahilan upang sila ay arestuhin. Isinampal laban sa dalawang suspect ang mga kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, mahaharap din sa karagdagang kaso ang ikalawang suspect dahil sa paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kaugnay ng pagkakasamsam ng hinihinalang shabu. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, mahalaga ang bawat ulat mula sa mga mamamayan upang agad na maaksyonan ng kapulisan ang mga insidenteng maaaring magbanta sa seguridad ng komunidad. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad o insidente upang mabilis itong maaksyonan ng mga otoridad. Arestado ang isang 62 taong gulang na lalaki matapos ipatupad ng mga otoridad ang isang search warrant sa Barangay Santo Tomas South, Jaén, Nueva Ecija noong umaga ng July 19, 2026. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, pinangunahan ng magkasanib na pwersa ng 1st Provincial Mobile Force Company o 1st PMFC at Jaén Police Station ang pagpapatupad ng search warrant laban sa suspect. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska umano mula sa kustodiya ng suspect ang isang caliber 45 Rock Island pistol, 2 magazine at 16 na bala. Dinala sa Jaén Police Station ang naarestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa suspect. Ayon kay Police Colonel Claraval, mananatiling matatag ang NEPO sa kampanya laban sa mga iligal na baril at patuloy na paigtingin ng mga operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga Nueva Ecijano. Nagsanib pwersa ang Schools Division Office o SDO ng Nueva Ecija, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang higit na mapagtibay ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa buong lalawigan. Isinagawa kamakailan ang Stakeholders Convergence on School Safety and Security kung saan nagtipon ang mga kinatawa ng pamahalaan at sektor ng edukasyon upang talakayin ang mga hakbang sa paghahanda sa sakuna, emergency response at koordinadong pagkilos bago, habang at pagkatapos ng mga hindi inaasahang krisis.
Dumalo sa aktibidad ang mga alkalde at kinatawan ng mga lokal na pamahalaan, Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police PNP, Association of Barangay Captains ABC, Parents Teacher Associations PTAs, Public Schools District Supervisors at mga school head mula sa iba't ibang paaralan. Isa sa mga pangunahing tinalakay sa forum ang learning continuity in times of crisis na nakaugnay sa pagpapatupad ng DepEd Order No. 014 Series 2026 o Guidelines on Learning Continuity in Emergencies. Kabilang sa mga hakbang na binigyang diin ang pagpapanatili sa mga paaralan bilang zone of peace sa pamagitan ng pagpapalakas ng seguridad, pagsasagawa ng regular na emergency drills, maayos na koordinasyon sa mga otoridad at pagpapatibay ng mga pulisiya laban sa bullying at iba pang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon kay Nueva Ecija ABC President Sane Carino, katuwang ng bawat paaralan ng mga opisyal ng barangay sa pagbabantay at pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, kabilang ang pagtatalaga ng mga barangay tanod sa mga lugar na malapit sa mga paaralan. Gayunman, sinabi ni Carino na higit pang magiging kapaki-pakinabang ang papel ng mga barangay tanod kung mapalalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan sa mga usapin ng school safety upang mas mahusay nilang matugunan ang mga posibleng panganib na maaring harapin ng mga mag-aaral. Tinalakay rin sa convergence ang wastong paggamit ng Special Education Fund o SEF upang matiyak na ang mga pondong nakalaan para sa edukasyon ay magagamit sa mga programang makatutulong sa kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasama rin sa mga agenda ang strengthening insights for decision-making na nakatuon sa paggamit ng konkretong datos at pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya upang makabuo ng mas epektibong programa at polisiya para sa sektor ng edukasyon. Sa pamagitan ng naturang pagtitipon, layunin ng mga stakeholder na magkaroon ng mas matatag na koordinasyon at malinaw na paghahanda upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon at mapanatiling ligtas ang mga paaralan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawani sa panahon ng anumang krisis o emergency.